Are you hoping ba, attorney, na magiging okay na rin ang relationship niyo with Attorney Torion and yung sa mga nakaano natin? Hindi naman kami, I don't like to believe na magkaaway kami ni Attorney Torion. I would like to believe na we're just playing our roles. He played his role, I played my role, and well, it turned out well. And hopefully, Attorney RD, no, bali, start na ito ng siguro panibagong partnership natin para ma-develop or mapangalagaan ng Davao. Yeah, of course. And at the very start naman. At the very start. Pero before, sir, may surrender feelers from them? Wala? Si SLG na lang tanongin nyo. Kasi siya talaga nag-break ng news na yan. Because he is the first one and he is the fall person dyan sa surrender na yan. Pero nabanggit niyo, sir, na kung hindi niyo ito ginawa itong ganitong operasyon ay hindi. I don't like to take credit, to take any credit for myself. Ano? This is a concerted effort of everyone involved from mula pare hanggang hulo na trabaho ito. Nakita niyo naman iba-ibang mga region sa mga nandito. Mensahe niyo po, RD, sa mga pulis na magdamag na nagbabantay sa KOJC. Ako nagpapasalamat sa ating mga kapulisan, sa ating mga kabaro, na lahat ay napakahirap para sa misyong ito. Sana tuloy-tuloy lang ang trabaho, mahalin natin ang trabaho ito at servisyon ito. And let's be proud that we did our job today. Habol ko lang po, RD, sinakay po daw sa C1. 30. Yeah, I think yun nga nangyari dahil andyan ang aeroplano. So sa Manila na yun, sir? I think so, yeah. Kapamilya, kararating lang pong balita. Nahanap na at nasa kamay na ng mga otoridad si Pastor Apollo Quiboloy. Kinumpirma ito ni DILG Secretary Benher Abalos. At ito po ay nangyari matapos ang 2 linggo na araw-araw na paghahanap ng mga pulis po doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nako, mahaba-habang teleserye yung nangyari. Oo, abangan po natin yung mga report pa ni na Hernel Tocmo na nasa Davao City na kanina nandun lang sa labas ng KOJC compound. So saan ngayon dadalhin si Pastor Apollo Quiboloy, ano? At ano yung gagawin din ng mga miyembro ng KOJC sa ganitong development, 'di ba? Yan yung abangan natin. At isa sa gustong malaman ng mga tao ay kung ito-turn over natin siya sa Amerika. Yun ang sinasabi po ni Pastor Apollo Quiboloy na sana pwede siyang sumuko kung hindi siya ito-turn over. Pero sabi nga ng Pangulo, kumbaga wala nang kinalaman ang executive, ang gobyerno ng Pilipinas sa korte. At mga kaso. Ang isang alamin din talagang paano nahuli o nakuha, 'di ba? Ano yung saan? Ito yung mga detalye nga abangan natin dahil importante po itong mga Are you hoping ba, attorney, na magiging okay na rin ang relationship niyo with Attorney Torion and yung sa mga nakaano natin? Hindi naman kami, I don't like to believe na magkaaway kami ni Attorney Torion. I would like to believe na we're just playing our roles. He played his role, I played my role, and well, it turned out well. And hopefully, RD, no, bali, start na ito ng siguro panibagong partnership natin para ma-develop or mapangalagaan ng Davao. Yeah, of course. And at the very start naman. At the very start. Pero before, sir, may surrender feelers from them? Wala? Si SLG na lang tanongin nyo. Kasi siya talaga nag-break ng news na yan. Because he is the first one and he is the fall person dyan sa surrender na yan. Pero nabanggit niyo, sir, na kung hindi niyo ito ginawa itong ganitong operasyon ay hindi. I don't like to take credit, to take any credit for myself. Ano? This is a concerted effort of everyone involved from mula pare hanggang hulo na trabaho ito. Nakita niyo naman iba-ibang mga region sa mga nandito. Mensahe niyo po, RD, sa mga pulis na magdamag na nagbabantay sa KOJC. Ako nagpapasalamat sa ating mga kapulisan, sa ating mga kabaro, na lahat ay napakahirap para sa misyong ito. Sana tuloy-tuloy lang ang trabaho, mahalin natin ang trabaho ito at servisyon ito. And let's be proud that we did our job today. Habol ko lang po, RD, sinakay po daw sa C1. 30. Yeah, I think yun nga nangyari dahil andyan ang aeroplano. So sa Manila na yun, sir? I think so, yeah. Kapamilya, kararating lang pong balita. Nahanap na at nasa kamay na ng mga otoridad si Pastor Apollo Quiboloy. Kinumpirma ito ni DILG Secretary Benher Abalos. At ito po ay nangyari matapos ang 2 linggo na araw-araw na paghahanap
ng mga pulis po doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nako, mahaba-habang teleserye yung nangyari. Oo, abangan po natin yung mga report pa ni na Hernel Tocmo na nasa Davao City na kanina nandun lang sa labas ng KOJC compound. So, saan ngayon dadalhin si Pastor Apollo Quiboloy, ano? At ano yung gagawin din ng mga miyembro ng KOJC sa ganitong development. Diba? Yan yung abangan natin. At isa sa gustong malaman ng mga tao ay kung ito-turn over natin siya sa Amerika. Yun ang sinasabi po ni Pastor Apollo Quiboloy na sana pwede siyang sumuko kung hindi siya ito-turn over. Pero sabi nga ng Pangulo, kumbaga wala nang kinalaman ang executive, ang gobyerno ng Pilipinas sa korte. At mga kaso. Ang isang alamin din talagang paano nahuli o nakuha, 'di ba? Ano yung saan, ito yung mga detalye nga abangan natin dahil importante po ito mga Are you hoping ba, attorney, na magiging okay na rin ang relationship niyo with Attorney Torion at yung sa mga nakaano natin? Hindi naman kami, I don't like to believe na magkaaway kami ni Attorney Torion. I would like to believe na we're just playing our roles. He played his role, I played my role, and well, it turned out well. And hopefully, RD, bali, start na ito siguro panibagong partnership natin para ma-develop or mapangalagaan ng Davao. Yeah, of course. At the very start naman. At the very start. Pero before, sir, may surrender feelers from them? Wala? Si SLG na lang tanongin nyo. Kasi siya talaga nag-break ng news na yan. Because he is the first one and he is the fall person dyan sa surrender na yan. Pero nabanggit niyo, sir, na kung hindi niyo ito ginawa, itong ganitong operasyon ay hindi. I don't like to take credit, to take any credit for myself. Ano? This is a concerted effort of everyone involved from mula pare hanggang hulo na trabaho ito. Nakita niyo naman iba-ibang mga region sa mga nandito. Mensahe niyo po, RD, sa mga pulis na magdamag na nagbabantay sa KOJC. Ako nagpapasalamat sa ating mga kapulisan, sa ating mga kabaro, na lahat ay napakahirap para sa misyong ito. Sana tuloy-tuloy lang ang trabaho, mahalin natin ang trabahong ito at servisyon ito. And let's be proud that we did our job today. Habol ko lang po, RD, sinakay po daw sa C1. 30. Yeah, I think yun nga nangyari dahil andyan ang aeroplano. So, sa Manila na yun, sir? I think so, yeah. Kapamilya, kararating lang pong balita. Nahanap na at nasa kamay na ng mga otoridad si Pastor Apollo Quiboloy. Kinumpirma ito ni DILG Secretary Benher Abalos. At ito po ay nangyari matapos ang 2 linggo na araw-araw na paghahanap ng mga pulis po doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nako, mahaba-habang teleserye yung nangyari. Oo, abangan po natin yung mga report pa ni na Hernel Tocmo na nasa Davao City na kanina nandun lang sa labas ng KOJC compound. So, saan ngayon dadalhin si Pastor Apollo Quiboloy, ano? At ano yung gagawin din ng mga miyembro ng KOJC sa ganitong development. Diba? Yan yung abangan natin. At isa sa gustong malaman ng mga tao ay kung ito-turn over natin siya sa Amerika. Yun ang sinasabi po ni Pastor Apollo Quiboloy na sana pwede siyang sumuko kung hindi siya ito-turn over. Pero sabi nga ng Pangulo, kumbaga wala nang kinalaman ang executive, ang gobyerno ng Pilipinas sa korte. At mga kaso. Ang isang alamin din talagang paano nahuli o nakuha, 'di ba? Ano yung saan, ito yung mga detalye nga abangan natin dahil importante po ito mga